May susi para sa Espiritu ng Diyos. May susi sa pagmamahal. May susi sa pananampalataya. May susi sa paniniwala. Individual po yan. Now, we are now tonight for the God's kingdom. And what is the kingdom of God? Pag sinasabi natin kingdom, ang iniisip natin sa may kalayuan, somewhere beyond the globe. Hello? Somewhere beyond the globe. Mayroong napakalaking mansyon. Yan ang iniisip po natin. Don't forget that you are here in earth. Nandito pa tayo sa lupa. Yung kingdom mo, yun yung pamilya mo. You should be a good provider. Hello? Amen? Yung king always there. Lagi nandun ang king. Pero yung kingdom, may pangangailangan ang kingdom. Tama po ba? Ang kingdom po ay hindi mabubuo without money. Ang kingdom ay hindi nabubuo without water. Ang kingdom hindi nabubuo without sand and gravel and cement. And yung bakal. Hindi po yan mabubuo. Mabubuo lang po yan kapag lahat ng ito ay may provide. I tell you something, that our God, He is a good provider. Amen. Amen. Pero lagi siyang may kagiban. Ano sabi niya? I will bless thee to those. Ano sabi? Pagpapalain ko ang nagpapala sa iyo. Lahat ng magtatanim ay aani. Hello? Pag walang itinanim, walang aanihin. Kapag magtanim ka ng wala, aani ka rin ng wala. Pag tatanim ka ng mayroon, aani ka ng mayroon. Pag nagtatanim ka ng lason, mag-aani ka rin ng lason. Tama po ba yun? Sabi nila, paano pastor kung expired na yung lason? Hindi pwede nang inumin, hindi na ho yan nakakalason. Tama po ba yun? Sabi ng Panginoon, hindi po mabubuo yung kanyang kingdom. Kingdom po natin yung ating pamilya. Isa po yan. Yung ating church, kasama po yan. We need finances. Kailangan mo natin yan. But I tell you guys, there is a right key for the kingdom of God. The key is seek ye first the kingdom of God and His righteousness. We should unahin natin ang kaharian ng Diyos, and all these things shall be added unto you. Lahat idaragdag sa atin ng Panginoon. Pag sinasabing idaragdag lahat, sabi ng mga kabataan, lugi kami dyan. Bakit kaya sila lugi? And all these things, sabi ni Pastor, things daw eh. Lahat ng mga bagay-bagay idaragdag. Paano naman ako? Wala pa naman akong pamilya. Hello? Huwag kayong mag-alala mga kabataan. Pag sinasabi ng Lord, all these things shall be added unto you, even your love life, even your partners to be, God will provide it. Amen? Ipaprovide sa iyo ni Lord dyan, ibibigay sa iyo ni Lord dyan, sapagat yan ang pangako ng Panginoon. Now, ang sunod na sinabi ng Panginoon, case number 5. Una po, He gave us the word of understanding. Bakit binigyan tayo ng understanding ng Panginoon? Bakit gusto ng Diyos na mayroon tayong pangunawa? Bakit gusto ng Diyos na maunawaan po natin ang lahat ng ito? Sapagkat nais ng Panginoon na ang kanyang mga anak ay lagi at mananatili sa Kanya at sa Kanyang presensya. Kaya ang Kanyang pagpapala, ang Kanyang mga susi, Kanyang ibinigay sa atin to acknowledge or to know what the evil and what is good. Hallelujah. Sabi niya sa verse 20 ng 1 John, chapter 5, and He okay. Mali yung napindot ko pala. Hallelujah.
Sabi ko rito, and we know that the Son of God is come and had given us an understanding. The word understanding, tingnan po natin ang mabuti. Understanding. That is heavenly understanding. That is godly understanding. Yan po ay pakunawa. That is the key. Number 5, that we may know Him, that is true. And we are in Him, that is true. In His Son, Jesus Christ, this is the true God and eternal life. Wow. Grabe. Tingin ko hindi natin naunawaan. Babasahin ko po ulit. Late reaction yan ho yan. Babasahin ko ulit. Sa amin po, pag binabasa ho ito, nung sa Isabela po ako, binasa ko po yan, silang lahat ay nagpalakpakan sa Diyos. Silang lahat ay tumayo at pumalakpak sa Diyos na buhay. Sapagkat nalaman nila. So, yung sa English niya, Brother Dong? Okay? English version. Okay, no? Natuwang-tuwa sila nung malaman nila ito. Sapagkat sabi ng Biblia, and sabi niya, that we may know Him that is true. First is true. And we are in Him that is true. In His Son, Jesus Christ, this is the true God. Amen. Tingin ko hindi natin naunawaan. Uulitin ko. Hindi kayo masaya eh. Mas masaya tayo pag may mga artista. Uy! Photograph naman dyan! Hello. Pero ito hindi natin maunawaan ng gusto. Uulitin ko po. We are in Him. Amen. That is true. Amen. Ulitin ko. In His Son Jesus Christ. This is the true God. Hallelujah. Bakit kailangan ko ulit-ulitin yan? Sapagkat wala kayo sa maligtaan. You are in the right and the true God. Because you're serving God Jesus Christ. He is the true God. True God. Hindi kayo naligaw. Wala kayo sa lumang daan. Wala kayo sa maling daan. Nasa tamang daan kayo. Because you serve Jesus Christ, the Son of the true God. Tunay yung Diyos natin, hindi tayo nagagala. Kailangan ma-identify natin to. Mamaya may sasabihin ako sa iyo. Hallelujah. Na ang sabi ko ng Biblia po, Jesus Christ. Hallelujah. Sabi po ng Biblia, He's in His Son, Jesus Christ. This is the true God. Kapag ikaw ay nasa tunay na Diyos, tunay yung kaligtasan mo, hindi fake. Parang hindi tayo excited na pumunta ng langit. Hindi tayo excited. Now, gusto ko malaman natin, this is the true God and eternal life. So, we need understanding, yung susi ng pang-unawa sa salita ng Diyos. Bakit kailangan natin ng understanding? Para huwag tayong maligaw, huwag tayong mawala sa presensya ng Diyos. Now, the 6 keys for the kingdom of God is rest. Alam niyo po yung salitang rest. Pagre-rest natin sa Panginoon. Hindi ko po nilagyan ng rest and peace. Pag nilagyan ko po ng rest and peace ho yan, goodbye. Yan pang ibig sabihin yan. But I tell you guys, that is not, hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig ko pong sabihin in the book of Matthew chapter 11, verse 20-30, sabi ng Panginoon, come to me. Come! Nananawagan ng Diyos. Come! Alam niyo po ba, mayroong isang propeta ang Diyos. Ano sinabi niya? Sabi niya, Lord, I wanna die. I want to die. Gusto ko nang mamatay.
na gusto na lang mamatay. Hindi na-i-enjoy yung paglilingkod sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon, rejoice in the Lord. I said, rejoice! Rejoice in the Lord! I said, rejoice! But sad to say, may maraming mga Kristiyanong nagpapakamatay, nagbibigti. Walang kapahingahan. Alam niyo po ba, ang pera ay hindi kasagutan sa iyong kapahingahan. Dahil kung totoo yan, wala nang mayaman na magbabaril sa ulo. Kung totoong sila, dahil may pera sila, mayroon silang kapayapaan, may kapahinga ng kanilang mga kaluluwa, yung kanilang katawan, hindi na sila magbabaril. Angelo Reyes, mga kapatid, alam niyo po ba? He's a famous man. Matindi po siya. Pero, he killed himself.